Tinatawag mo itong galit dahil yun lang ang label na kayang abutin ng nervous system mo kapag nawawala ang dominance mo sa isang social moment. Pamilyar ang galit. Maingay ang galit. Ang galit ay isang bagay na alam mong i-handle. Kaya mong makipagtalo dito, pahupain ito, tapatan ng lakas o baliwalain ito. Pero ang nakikita mo talaga ay walang kinalaman sa galit. Hindi ito emotional volatility. Hindi ito biglaang pagsabog ng emosyon. Isa itong shutdown. Malinis, kontrolado at sinadya. Pagpapatupad ng boundary na walang mga seremonya. Ang eksaktong sandali kung kailan may taong nagdesisyong tapos na silang tiisin ang ingay mo, ang entitlement mo, ang mga assumptions mo. At ang sandaling yun ay lubhang nakakagulo sa'yo. Hindi dahil dramatic ito, kundi dahil tahimik, hindi dahil sumasabog, kundi dahil nagsasara. Sanay kang maniwala na kapag may nagagalit, magpapaliwanag sila. Magbibigay sila ng mga senyales. Palalambutin nila ang kanilang tono. Bibigyan ka nila ng pagkakataong mag-adjust. Sanay ka sa social cushioning tulad ng mga banayad na babala na ginawa para mapanatili ang ginhawa mo. Kaya kapag may taong nilalaktawan ang lahat ng yon at dumiretso sa cold clarity, nagpapanik ang utak mo. Desperado itong naghahanap ng kwento kung saan sila na naman ang may problema. Kaya sinasabi mong, bakit ang bilis nilang magalit? Hindi sila galit. Huli ka lang sa realization na tapos na ang sandali. Number 1. Akala mo okay lang. Napagkakamalan mong availability ang katahimikan. Napagkakamalan mong tolerance ang pasensya. Napagkakamalan mong flexibility ang pagpipigil. Dahil sa mundo mo, ang mga taong hindi agad nagre-react ay inaakalang absorbent. Kayang tumanggap pa ng mas marami. Kayang bumuhat pa ng mas mabigat. Kayang magpatawad pa ng paulit-ulit. Binabasa mo ang katahimikan bilang kapasidad. At ang maling pagbasa na yon ang unang psychological trap. Dahil ang katahimikan sa kasong ito ay hindi kailanman kawalan. Ito ay pagmamasid. Buong oras silang nakikinig. Pinapansin nila ang mga patterns. Nakikita nila kung gaano kadalas kang sumisingit ng walang kamalayan. Kung gaano mo kadalas itinutulak ang lampas sa banayad na pagtutol. Kung gaano mo kaswal na tinatago ang discomfort sa likod ng joke lang. Ang bawat maliliit na oversteps na nakakalimutan mo makalipas ang 5 minuto ay naitala. Ang bawat energy drain na rasyonal mo bilang usap lang naman ay nasukat. Ang bawat sandaling kumuha ka ng hindi nagtatanong ay naging datos. Akala mo walang nangyayari dahil walang visible na nangyayari, pero may kinakalkula. At ang mga taong nagkakalkula ay hindi nag-a-announce kapag papalapit ka na sa linya. Hinahayaan ka nilang magpatuloy. Hinahayaan ka nilang ipakita kung gaano kalawak ang espasyong inaakala mong karapatan mo. Kapag dumating ang shift, kapag ang tugon ay biglaan, eksakto at pinal, nabibigla ka. Hindi dahil biglaan ito, ngunit dahil hindi ka nakikinig. Number 2, ang nakakaaliw na kasinungalingan. Ang pagtawag dito na galit ay isang nakakaaliw na kasinungalingang sinasabi mo sa sarili mo para umiwas sa responsibilidad. Dahil kapag inamin mong hindi sila nag-snap, kailangan mong aminin na nag-overstayed ka. Kailangan mong tanggapin na ang consequences ay na-delay lang, hindi wala. At napaka-uncomfortable ng realization na yon para sa mga taong umaasa sa constant feedback para i-regulate ang sarili nilang asal. Ang pagsasabing mabilis silang magalit ay proteksyon sa ego mo. Binabalangkas nito ang sitwasyon para hindi mo nasuriin ang sarili mong pattern ng pag-overreach. Pinapayagan kang manatiling ikaw ang reasonable habang sila ang nagiging unstable. Dahil ang alternatibo na mali ang basa mo sa sitwasyon, minaliit mo ang internal limits ng isang tao at napagkamalan mong permiso ang grace ay masyadong threatening para sa'yo. Ayaw ng mga taong nabubuhay sa panlabas na mundo na matuklasang may ibang taong naglalaro sa loob
the whole time. Kaya nire-rewrite mo ang narrative. Tinatawag mong moodiness ang composure. Tinatawag mong attitude ang decisiveness. Tinatawag mong suppressed anger ang emotional regulation. Kahit ano, wag lang aminin na ang pagpipigil ay isang choice, hindi kahinaan. Dahil kapag tinanggap mo yon, kailangan mo ring tanggapin na ang pag-cut off nila sa'yo ay hindi emosyonal. Ito ay lohikal. Number 3, ang talagang gumugulo sa'yo. Ang talagang gumugulo sa'yo ay hindi ang reaksyon mismo, kundi ang anyo nito. Walang sigaw, walang emotional dump, walang dramatikong komprontasyon na pwede mong sandalan. Walang paliwanag na sapat ang haba para maputol mo. Isang shift lang, banayad pero hindi maipagkakamali. Lumalamig ang tono, nagsasara ang access, nagbabago ang dynamics ng walang negosasyon. At nakakatakot yon para sa mga taong umaasa sa engagement para mapanatili ang kapangyarihan. Kapag may nakikipagtalo sa'yo, umiiral ka pa rin sa emosyonal na mundo nila. Kapag may sumisigaw sa'yo, mahalaga ka pa rin. Kapag may nagpapaliwanag, may leverage ka pa rin. Pero kapag may taong malinis na nag-disengage, wala kang mahahawakan. Walang butas, walang handle, walang emosyonal na sinulid na pwede mong hilahin. Kaya tinatawag mo itong galit, at ang galit ay nangangahulugang pagkawala ng kontrol. Pero hindi talaga ito pagkawala ng kontrol. Isa itong desisyon. Number 4, ang katahimikan. Ang katahimikang sumusunod ang talagang bumabasag sa'yo. Hindi ang mismong sandali ng pag-atras, kundi ang kung ano ang dumarating pagkatapos. Walang follow-up na mensahe, walang pagtatangkang ayusin ang nangyari, walang paglambot ng hangganan para lang hindi masaktan ang damdamin mo. Hindi sila bumabalik, hindi ka nila kakamustahin, hindi sila magbibigay ng closure. Simple lang silang nagpapatuloy, na para bang permanente na ang adjustment. Para sa mga taong sanay na emosyonal na pinoproseso ng iba, ito ay halos hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka sanay na madismiss ng walang mga seremonya. Tinuruan kang maniwala na ang bawat pagkabasag ay may kasamang pag-uusap, validation at emotional labor. Kaya kapag walang dumating na kahit alin doon, nagpapanik ang isip mo para maibalik ang balanse. Paulit-ulit mong binabalikan ang mga pag-uusap, gumagawa ka ng mga paliwanag, kumakapit ka sa mga labels, kahit saan, wag lang sa katotohanan. Number 5, ang katotohanan. Ang katotohanan ay ito. Hindi sila nag-shutdown dahil hindi ka nila kayang i-handle. Nag-shutdown sila dahil kaya ka nilang i-handle pero pinili nilang itigil na. Matagal na nilang naproseso ang sitwasyon bago mo pa napansin ang pagbabago. Matagal na nilang tinimbang ang halaga ng presensya mo. Matagal na nilang napagpasyahan na mas malaki ang energy na kailangan para ipagpatuloy ang interaksyon sa iyo kaysa sa halaga nito. Hindi nila kailangan ang validation mo. Hindi nila kailangang manalo sa argumento. Hindi nila kailangang maintindihan mo sila. Kailangan lang nila ng distansya. At mas masakit sa ego mo ang distansya kaysa kahit anong komprontasyon. Number 6, ang talagang nawala sa'yo. Ang talagang nawala sa'yo ay hindi isang conversation, kundi ang relevance mo. Nararamdaman mo yon sa mismong sandaling tumigil na sa pag-ikot sa'yo ang atensyon nila, nang hindi na tumatama ang mga salita mo, nang hindi na nare-rehistro ang presensya mo. Hindi ka hinamon, hindi ka inatake, ikaw ay simpleng binaliwala. At para sa taong sanay sa social gravity, devastating yon. Kaya pinapaliit mo yon para kayanin mo itong i-handle. Sinasabi mo sa sarili mo na sensitive sila, na hindi sila marunong tumanggap ng biro, na palagi silang galit. Dahil kapag inamin mo ang kabaliktaran, na sinuri ka nila at napagpasyang hindi ka na kailangan mong harapin ang bahagi ng sarili mo na umaasang may walang hanggang access ka sa iba. Number 7, ang hindi komportableng pakiramdam. Hindi komportable ang pakiramdam na ito dahil naranasan mo na. Naramdaman mo na ang sandaling yon kapag may taong biglang naging tahimik pero hindi mahina.
Kapag tumigil silang mag-react pero hindi talunan, kapag tinignan ka nila na parang sa wakas, nakita na nila ang pattern, hindi na ang performance. At sa sandaling yon, may humihigpit sa loob mo. Naramdaman mong lumiit ka, hindi ka na gaanong mahalaga, mas hindi ka sigurado sa posisyon mo. Hindi dahil inatake ka nila, ngunit dahil hindi na nila kinailangan. At number 8, clarity. Ang clarity ay nagmumukhang agresibo sa mga taong nabubuhay sa ingay. Ang mga boundaries ay nagmumukhang hostile sa mga taong umaasa sa social momentum. Ang katahimikan ay nagmumukhang marahas sa mga taong kailangan ng constant feedback para maramdaman ang seguridad. Kaya napagkakamalan mong repression ang regulation, napagkakamalan mong emotional volatility ang decisiveness, napagkakamalan mong galit ang self-respect. Dahil ang pag-amin sa katotohanan ay nangangahulugang tatanggapin mo na hindi lahat ng tao ay may utang sa'yo na paliwanag. Ito ang huling reality check at dito na talaga nagiging hindi komportable. Hindi sila madaling magalit, nagiging malinaw sila. Malinaw kung ano ang kaya nilang tiisin, malinaw kung ano ang hindi nila ipapaliwanag. Malinaw kung sino ang may access sa energy nila. At ang linaw ay hindi nakikipagdegusasyon. Kaya kung naging defensive ka, kung ang una mong instinct ay makipagtalo imbes na mag-reflect, ang reaksyong yun mismo ang magpapakita kung bakit umiiral ang ganitong dynamic. Dahil ang mga taong tinatawag mong palaging galit ay kadalasan ang tanging mga taong malinaw kang nakita. Tinimbang ang iyong halaga at napagpasyahang hindi ka nakarapat-dapat sa isa pang paliwanag. Big shoutout po kay Law and Order. Napakalaking tulong po ng mga donations na ito. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. God bless. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Hello Sir AP, good evening. Relate ako dyan. Kakaiba ang dating ng mensahe ng isang introvert. Minsan nasabi ng kaibigan ko na para daw akong kabuti na bigla na lang may message. Kahit busy siya. Di daw siya mapakali na hindi mag-reply. Ganon ang magic ng introvert. Hindi pwedeng i-ignore. Salamat ng marami Sir AP. God bless." Sabi naman ni Patterson Gals, "Good morning Sir AP. Mas madali lang maintindihan ang direct message. May laman at matipid sa oras." Sabi naman ni Renante Damgo, "Ganon talaga Sir AP. Mabilis mapansin ang chat ng isang introvert." At ayon naman kay Arkitakot, "On point. Nagtataka nga din ako bakit reply agad sila pag nagme-message ako." At shoutout din kila Rexon Kamatis, Ekong Gonzaga, Annalyn Granada, RJ Mera, Catalina Ocampo, Joyce Ala, Kay Molino, Lone Survivor Diaz, Cathy, Jola Short Video, at kay Gunpla Addict. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit may instant impact ang mga messages mo? Panoorin mo sa video na to.